pagkuha ng passport, pag-confiscate ng passport upon arrival ng mga employer, di ba pinagbabawal na po yun? Tumatanong kay Yusek. Okay. Ba't nangyari pa rin? Yusek Olalia. Good morning po, Mr. Chairman, sa mga colleagues at sa lahat po na naririto. Tama po kayo, Mr. Chair. Bawal na bawal po yun. Unang-una, nakalagay po sa Bilateral Labor Agreement. Number 2, nakalagay po doon sa Standard Employment Contract. At number 3, kasama po yun sa monitoring. Kapag kinuha ang pasaporte ng isang OFW, very significant po yun. Dapat isinusuplong sa OMS, sa DMW, at isinasabi po sa Labor Attaché, at yung Labor Attaché, pupuntahan yung employer at sasabing ibalik yung pasaporte po. That is correct. Pero nangyayari pa rin in this case, sa kasong pinag-usapan natin ngayon, itong kay Ms. Jeline, nakarating sa inyo na kumpiskado na yung passport, sana may pumunta sa inyo. Physically, binisita employed, sinabing bawal yan. Isolin yan, or else magsusumbong kami sa kinaukulan ninyo. Did we do that, sir? Una po, Mr. Chair, wala pong report na nakarating sa DMW through the OMS na nai-report ang agency na kinumpiska yung pasaporte po ng ating OFW. Kung nakarating po yun sa aming OMS na tinatawag, yung OFW Workers Monitoring System, agad-agad po yung i-refer sa Labor Attaché at gagawa po ng paraan. Yun nga po, Yusek Olalia, wala ba kayong monitoring mechanism na sinasabi kong parang sirang plaka na ako rito na pagdating ng OFW natin, pagdating doon sa deployment niya, merong tatawag not on that same day, maybe a week after, na para tanungin, kumusta po kayo dyan, ma'am? Kumusta ang accommodation? Kumusta ang pagkain? Nasunod ba yung nakalagay sa kontrata? Etc. Meron po bang gumagawa ng gano'n sa atin? Mr. Chair, ang una pong obligasyon ng isang agency kapag nag-deploy ay gagawa po siya ng OM case in the name of that OFW. Kapag rating po niya, immediately that is significant report po. Dapat po kukumustahin ng agency kung nakarating yung OFW doon sa bansang pupuntahan niya at kung siya ba ay sinundo ng employer at sasabihin din po ng OFW sa agency through the monitoring system natin na okay yung kalagayan niya. Lahat po yun ay nakasulat sa isang electronic report. Lahat po yun. At yun po yung drill na ating pong pinapatupad at yun po yung hindi po nagawa. Kaya nga po, more often than not, hindi ginagawa nga po, kayo mismo nagsabi. So, ano po yung ating solusyon na para magawa talaga ng agency? Suspension, sabi ko, nakakasawa ng suspension. Kasi suspension, baka matutuwa pa itong agency. Kasi ni singkunduling, walang multa. At malilift yung suspension later on. Ano nga po ang pwedeng gawin natin na para ma-obligate itong agency gawin yung narapat? Pwede pakipatay niyan, please. Comsec, kanina pa yan eh. Sino ba yung meron dyan, nagtutunog yung video? I'm sorry, go ahead po. Mr. Chair, bilang administrative remedy po, unang-una po, documentary suspension po ang ibibigay sa kanya dahil hindi po siya sumunod doon sa patakaran na maliwanag po sa rules ng ating OMS na tinatawag. Pangalawa, siya po ay sasampahan ng isang recruitment violation dahil hindi po tama yung pagmamonitor niya sa ating OF. At ano po yung penalty doon sa recruitment violation? Sa recruitment violation po, maaari po siyang makansela kung katulad po nito, yung pong hindi tamang pagmamonitor ay humantong sa kamatayan. So isa pong malinaw na cancellation po ang sasagutin ng ahensya po sa ating cancellation. Opo. Again, sabi ko, makancel halimbawa yung kanilang lisensya, magbubukas lang yan ng panibagong agency. At sila pa rin magpapatakbo. Gamit ang ibang pangalan. Wala pa rin. Diba? So, anong klaseng pong monitoring system meron kayo para doon sa OMS?
Yeah. Mr. Chair, yung pong kanselado ang isang agency, hindi lamang po yun yung ahensya ang wala ng karapatang magbukas, kundi pati po yung officers at lahat po ng members ng board niya, kung ito ay isang korporasyon, ay mapupunta sa tinatawag na derogatory list at sila po ay forever na hindi na po makakapag-apply ng lisensya. At yun po ay pinatutupad po natin. Tama po, sir. I agree with you. Again, ang gagawin lang ng agency, forever, hindi na sila makapag-apply, etc. Mag-a-apply nga lang po ng another agency using different name, using different people doon sa incorporators, mga incorporators nila, but run by the same people na naging palpak. Dapat po sa susunod, meron ka inspection doon sa lahat ng mga agency na nagbubukas, mga bago, meron ba kayong ginagawang cross-checking? And at least physical,